Kakatapos lang halos ng report sa pag-decline ni Reeves sa 4 years extension contract na binibigay sa kanya ng Lakers, sasabayan pa yan ngayon nitong si Finney Smith na nakikitang i-decline nito ang player option niya sa Lakers sa susunod na season. Hindi pa nga nare-resolba ng Lakers ang problema nila pagdating sa pag-aad ng isang top tier center, nadagdagan agad sila ng problema pagdating sa mga asset player na mawawala sa kanila dahil sa extension contract na na-decline. Kailangan kumilos ng mas maaga ang Lakers ngayon sa trade kung wala na silang balak pa dito kay Reeves. Dahil ang plano talaga ngayon ni Reeves ay makakuha at mag-antay na lang ng malaking salary contract na kayang umabot mula sa 246.7 million sa 4 na taon na hindi pa kayang ibigay sa ngayon ng Lakers sa kanya. Pwede pa siyang gamitin ng Lakers sa isang trade habang hindi pa nito totally natatapos ang last year niya. Nakikita ng mga analyst na pwedeng gumawa ulit ng hakbang ang Lakers sa isang win-win situation para kay Reeves. Ititrade nila yan sa Dallas Mavericks at makakakuha naman sila dito ng isang top tier na power forward. At maganda rin yan para kay Reeves at pwedeng pumabor din yan sa Dallas, lalo't malaki rin ang pangangailangan ng mga to sa isang elite guard na magiging replacement ni Kyrie habang nagpapagaling pa to sa kanyang injury. At dahil mismo hindi na nag-extend ng contract itong si Reeves, qualified na siyang maging unrestricted free agent sa summer. May potential siyang kumita ng higit sa 42 million per year, kaya pwede siyang maging trade asset kung kinakailangan ng Lakers kumuha talaga ng top tier na center. At kakailanganin talaga ng mga yan na magbawas ng mga asset player para mag-match sa salary cap. Dahil nare-report na naman ngayon ang posibilidad na maulit ang trade ng Lakers at Dallas Mavericks. Kung magkakasundo yung mga to, malamang i-redirect si Reeves sa Dallas Mavericks, lalo na kung gustong punan ng Dallas ang posisyon ni Kyrie habang wala pa to sa lineup. Kailangan ng Lakers i-trade si Reeves habang hindi pa to nagiging unrestricted free agent, kaya malinaw na gagawa ng paraan ng mga to para matrade si Reeves. At ang kontrata ni Gafford may tradability clause, ibig sabihin kahit may extension yan, pwede pa rin siyang gamitin ng Dallas sa isang trade kung magkakaroon ng isang magandang deal. Bakante ang frontcourt o shooting guard position ng Dallas, lalo na ngayon na nasa recovery si Kyrie, and possible na kumilos ang Lakers at Mavericks para mapunan ang problema na yan, and posibleng swap involving Reeves at Daniel Gafford ang mangyari. Si Gafford isang power forward na pwedeng gamitin ng Lakers sa frontcourt, at kung makukuha nila yan sa isang trade swap para kay Reeves, pwede pang makakuha ang Lakers ng isang legit center. Si DeAndre Ayton ngayon magiging unrestricted free agent at magkakaroon siya ng contract buyout mula sa Blazers. Kaya ngayon papasok yan sa UFA at walang kailangang i-trade para makuha siya, at kailangan lang matapatan ng salary niya. May bakante pang salary cap ang Lakers para sa MLE, at ayon sa Spotrac at ESPN, ang Lakers ay meron pang 21.6 million na lalampas sa salary cap at soft cap nila, at 11.7 million sa ilalim ng luxury tax apron. Kaya pwede pang gumamit ng 5.7 million taxpayer mid-level exception ang Lakers. At dahil free agent si Ayton, hindi kailangan gumamit ang Lakers ng mga asset, picks o players sa trade na to. Meaning pwedeng maging mas realistic ngayon ang pagkuha ng Lakers dito kay DeAndre Ayton kung papayag lang rin yung center na to sa halagang 5.7 million MLE para sa Lakers. Hindi rin talo ang Lakers dyan kung makukuha nila itong si DeAndre Ayton sa Portland, lalo hindi nila kailangan maglabas ng trade asset at makakakuha sila ng isang veteranong center. Si Finney Smith isa rin ngayon sa pinagpupukusan kung ano yung magiging movement nito sa pagpasok ng off-season. Dahil sa report mga pare ko, pwedeng hindi nito kunin ang player option niya sa Lakers para sa susunod na season, at pwedeng maghanap ng team na kaya siyang bigyan ng long-term stability. Ang Houston halos kakatapos lang sa isang blockbuster trade na ginawa kay Kevin Durant, at ngayon nare-report ang mataas na interest ng mga to kay Finney Smith. At nakaabang yung mga yan sa magiging movement nitong si Finney Smith sa pagpasok ng off-season trade, at nakikita na magiging magandang pagkakataon yan sa Rockets, lalo't sa report gusto nga nitong si Finney Smith ng isang team na magbibigay sa kanya ng long-term stability, at ang Rockets ang nakikitang kayang magbigay dyan ng mataas na salary contract.
Si Finney Smith isang 3-and-D wing, magaling sa shooting at defense na medyo kailangan ng Houston ngayon, lalo na't may veteran presence na yung mga to sa lineup, si KD. Sa trade ginamit nila si Jalen Green at Dillon Brooks at nakikita na nasa katangian ni Finney Smith ang versatile ng dalawang player na yan na pinakawalan ng Rockets sa trade. Kaya ang report, maaaring ang Rockets ngayon ang nakapokus dito kay Finney Smith sa isang trade at pwedeng tapusin niya ng player option niya sa Lakers ngayon. At yan yung malaking problema ng Lakers na pwede nilang makuha pagdating sa defensive depth nila.